Hello po mga kaibigan! Narito po uli ang inyong lingkod, si Real Talk Master, na laging magbabasa at magbibigay ng payo po tungkol sa inyong sulat ayon sa inyong mga karanasan. Isa na naman pong liham ang ating tutunghayan ngayong gabi. Sabayan niyo po ako, pakinggan po natin ang sulat ni Ma'am Ron at tulungan niyo po akong bigyan ho siya ng payo. Master, ako po si Ron. 32 years old. Gusto ko lang hong balikan ang love story ko with my ex-boyfriend. 2005, kung hindi ako nagkakamali, nakilala ko ang aking first love na si Riel. 15 years old lang ho ako noon at sakitin pa. Unang bisis na inatake ako ng aking sakit ay hindi ko na matandaan ang nangyari. Basta ang alam ko, pagkagising ko kinaumagahan ay nakita ko ang basang panyo sa aking dibdib na may pintang "First love, never die." Tinanong ko sina mama kung kanino yun. Nung nalaman ko agad ay nilabhan ko ang panyo at pinatuyo. Pinabalik ko sa may-ari ang panyo at nilagyan ko ng letter na "Thank you." Hindi ko inasahang yun na pala ang simula ng aming pagkakaibigan. Araw-araw na siyang nagpapadala ng love letters at excited ako sa bawat umagang nagigising ako dahil alam ko may letter na naman akong matatanggap. Si Riel pala, Master, ay panganay sa 4 na magkakapatid. Anak siya ng isang pastor na malapit sa aming bahay. Magkaharap lang ang aming bahay kaya sobrang excited ako sa bawat araw, lalo na sa araw ng Linggo at Miyerkules. Dahil alam ko na magkakasama na naman kami sa church. Close po ako sa parents niya, lalo na ho sa papa niya, Master. Dahil sobrang active po ni Pastor sa church, halos sa araw-araw. Pag walang pasok ay iniinsayo ho ako ni Pastor. Di lang sa pagkanta, kundi pati sa pagbasa ng Biblia. Na-encourage talaga ako ni Pastor sa paglilingkod sa Diyos. Isang bagay ang nalaman ko mula kay Pastor ay ang nagpapasalamat sila na nagkakilala kami ng anak niyang panganay na si Riel. Dati raw kasi ay hindi daw ho masyadong active si Riel sa church. Lalong hindi ito nagpupunta sa harap ng pulpito upang kumanta at mag-testimony. Pero ang lahat ng iyon ay nagbago mula nung makilala raw niya ako. Isang araw, nagpaalam si Riel sa magulang ko na manligaw. Kinilig ako ngunit ang sabi ng mama ko ay "Bukas ka naman ligaw. Gusto ko na maagang-maaga ka pa." Laking gulat namin, alas 5 na ng umaga ay may tumatawag sa amin mula sa ibaba. Sobrang gulat na gulat ako pagkabungad. Nakita ko sina Pastor at si Riel. Manliligaw daw. Sobrang na-shock ako. Inasahan ko naman, Master, na pupunta talaga siya sa bahay. Pero hindi ganun kaaga at hindi kasama ang parents niya. Hindi ako nakapag-isip ng matino sa sobrang kilig. Kaya pagkatanong ni Papa kung gusto ko ba ay oo na agad ang sagot ko. Hindi ko man lang narinig ang pinag-usapan nila bago ako tinanong. Hindi ko alam kung bakit, basta ang alam ko, sobrang saya ko noon. November 17, 2005 at exactly 5:30 a.m. Officially naging kami noon.
Sobrang saya namin. Both side kasi ng aming family ay alam at suportado ang relasyon namin, Master. Kahit saan man magpunta ay kasama namin ang isa't isa. Pinaka-espesyal na nangyari sa buhay ko noon ay ang araw ng pagtanggap ko kay Kristo. Yun yung bautismo. Siyempre kasi si Papa niya ang nanguna, sobrang happy kami. Pareho kasing feeling namin, hindi lang yun simpleng bautismo. Nandoon din kasi ang mga family namin, friends, kasamahan sa church, young people at higit sa lahat, ang parents namin. Feeling nga namin noon kasal na lang ang kulang sa amin kasi sobrang transparent ng relationship namin, Master. Ang hindi ko talaga makalimutan yung mga oras na kasama namin ang aming mga kaibigan, mamasyal, mangahoy, mag-church, Bible study sa mga bahay-bahay, at mag-practice sa church kasama ang papa niya. Maraming beses din kaming nakapag-solo sa isang lugar pero isang bagay na sobrang proud ako sa aming dalawa ay yung hindi kami kailanman nagpatalo sa tukso. Malaki ang tiwala ng aming pamilya sa amin at yun ang pinanghahawakan namin upang wag gawin ang maling bagay. Sa likod ng kasiyahang iyon ay hindi rin naging madali ang takbo ng aming relasyon dahil hindi maiwasan sa isang relasyon ang may kontrabida. Nandun na yung mga pagsubok at minsan nandun yung mga ups and down ng relationship. Nandun na yung pinagbawalan na kami ng papa ko na mag-solo, magkita sa isang lugar na hindi ko sila kasama. Doon na rin nagsimulang nanggulo ang ex-girlfriend niya. Pero so far, nilabanan namin lahat yon. November 16, 2006. Sobrang puyat ako. Gumawa kasi ako ng card na may lamang sulat. Pinaghirapan ko yun. Alas 2 na ng madaling araw ako nakatulog. Sobrang saya ko nun. As in, walang kapantay na saya. Magkahalo yung saya at excitement na nararamdaman ko nung gabing yun. Halos ayokong matulog, kakaantay na dumilat yung sikat ng araw. At yun nga, dumating na yung araw na inaantay ko. Pinaka-inaantay ko, Master. November 17, 2006. Sobrang aga pa nun. Exactly 5:30 in the morning, ginising ako ng kapatid ko at inabot ang card mula kay Arlo. Sobrang saya ko nun, ate, Master. Kasi akala ko ako lang yung nag-effort. Hindi ko naman in-expect na may card din siya. Inihanda para sa akin. Binasa ko yun, Master, at ang sabi, Happy first anniversary and goodbye. I'm sorry I'm breaking up with you. Yun yung nakasulat, Master. Sobrang nadurog ako, Master. Hindi ako makapaniwala sa nabasa ko kasi sobrang ganda nung card. Sobrang nakaka-inlove. Yung tipong alam na alam mo na sobrang nag-effort ang gumawa nun. Yung sobrang alam na alam mo na may halong pagmamahal yung
sobrang alam na alam mo na punong-puno ng pagmamahal yung card mo yun. Hindi ko alam kung ano ang mali, ano ba ang problema, o ano ba ang rason. Ilang beses kong sinubukan mag-reach out mo eh. Ang sinulatan ko. Buong 12 pages yun. Malaki yung kalendar. Sobrang laki kasi yung pinakamalaking size talaga yung uso noon na kalendar, master. Yung sobrang laking kalendar. Na ang laman nun, 12 pages pa eh. Likod nun, puro blanco. Kaya yun yung sinulatan ko. Lahat ng sama ng loob, hinanapin, lahat ng tanong, sinulat ko doon, master. Pinadala ko yun sa kanya, pero sa kasamaang palad, wala namang response. Magkaiba kami ng school na pinasukan. Pero every time na may event sa school namin, ayan, nakikita ko siya. Kasama niya yung mga classmates niya sa campus namin. Halos abot kamay na namin ang isa't isa noon. Ngunit, hindi niya man lang magawang lapitan ako, subukang kausapin, o tingnan man lang. Magkapit bahay lang kami pero feeling ko ang layo-layo na sa akin, master. Hindi na rin siya nagsisimba para lang ipakita at iparamdam sa akin na ayaw niya na talaga sa akin. Malungkot at masakit mag-isipin mo rin. Inanggap ko na lang na wala na kami. At hanggang ngayon, sariwa pa rin ang sakit na hulog ng aming breakup. Hanggang ngayon, naiiwan pa rin ang tanong kung bakit kinayawan niya ako. Master, ano ba ang dapat kong gawin? Gusto ko kasi masagot ang mga tanong ko baka sakaling pagkatapos ng lahat ng ito ay makapag-move on man lang ako. At least, mabawasan man lang yung sakit na nararamdaman ko. Para masabi ko sa sarili ko na Sa ngayon, Master, ang alam ko may asawa na siya at mga anak. Wala
wala man akong balak na guluhin sila. Pero ang sa akin lang sana kung nakikinig siya, sana masagot niya yung tanong ko. Kahit ito na lang. Kahit huwag na yung mga tanong ko dati. Kahit huwag na yung sa mga sulat ko. Kahit huwag na siya mag-sorry. Kahit ito lang. Huwag naman mo sana yung ipagdamot sa akin. Master, hindi ko na pakakamain ang sulat ko. God bless po sa inyo, Master, and more power.